Eto mga kababayan, umpisahan nga po natin ang hamon. Ano po? Ni Senior Associate Justice Antonio Carpio sa China, mga kababayan. Ang topic natin ngayon sa araw na ito, mga bossing, apat po. No? Apat po. At pangatlo po dyan, o pang-apat, yung kay Roque, mga kababayan. Uy, Barbie! Nabasa ko lang dito, sabi, uy, Barbie. Ano? Commercial. Ay, Barbie. Okay. Sabi dito, mga boss chief amo sir, ni Senior Associate Justice Antonio Carpio, we challenge China. Ayan, may pag-challenge na sa China, mga kababayan. Pag talagang believe kayo sa posisyon ninyo, no, na you own the West Philippine Sea since 2,000 years ago, let's submit it to the arbitration. Ayan nga po, mga kababayan. Kasi alam niyo naman po, ang kine-claim ng Chino, mga Chinese, ng China, mga kababayan, yung kanilang 9-dash line daw po, mga bossing. Sinakop lahat oh. Sakop na sakop lahat. Talaga ang itinira lang sa atin, katiting. No, parang yung itinira lang sa atin ng China, mga kababayan, yung pwede ka lang mag-swimming. Yung pwede ka lang maligo sa dagat. Ginarapal ho, mga kababayan. Yun nga daw. Magsubmitan sa arbitral ruling na naman. Tayo po tapos na dyan, mga boss chief amo sir. 2016 pa lang po, mga boss chief amo, naipanalo na po natin yan. Di ho ba? Kaya lang, itong si Digong, walang ginawa. Inungangaan lang po. Papel lang daw ho, mga kababayan. Di ba? Alam niyo po yung 9-dash line nila na ngayon yata naging 10-dash line na. Sa susunod, magiging 11-dash line, 12-dash line. Kung basta masakop ang buong mundo, baka maging ano na tayo dito. Made in China na ang buong mundo, mga kababayan. Susunod yan, moon na ang sasakupin yan. Lola Taray, Japan, pabati. Happy Father's Day po sa lahat, mga kababayan. Mag-swimming tapos pag-ahon mo, China na. Need mo na ng passport. Sabi ni Chismax. Ganun nga po, mga kababayan. Alam nyo, tapos na dapat ito no? Kaya lang, nagkaroon tayo ng presidente na boka-boka lang ho, mga kababayan. Lance Tandok, shout out sa iyo. Naging boka-boka lang ho. Inumpisahan nung eleksyon, lalabanan natin yan. Ipapakita natin sa mamamayang Pilipino na ang West Philippine Sea sa atin. Walang ginawa ho. Pagkatapos nung eleksyon, wala na. Yung jet ski, nakaparada na lang ho, mga kababayan. Hindi na ginamit. Tapos balita ko, naka-for sale na sa Lazada. For sale! Hindi nagamit na jet ski. Bakit? Naduwag yung presidenteng gagamit sana. Anak ng tinapa. Nagamit tayo doon, mga bossing. Yung tipo bang mga magaling si Marcos, yung tipo bang mga pupunta ako dyan sa West Philippine Sea para itarak ko ang ating bandila, ipaglalaban ko, ang ending, ayun, wala. Walang nangyari ho, mga kababayan. Kakapanalo pa lang niya noon, Talagang kumbaga, mga bossing, kung ginampanan niya, yung tungkulin niya, kumbaga, si Noynoy, mga bossing, dating Pangulong Noynoy Aquino, inilaban sa korte, nanalo, pag upo ni Digong, instant, meron ng papeles, may hawak na, simpleng-simple na lang ang gagawin, kundi tindigan, tayuan, hindi pa ginawa. Ayun. Problemado pa din ho ang ating bansa diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Alam niyo po, yung 9-dash line na yan, wala pong naniniwala. Siguro si Spencer lang. Siguro yung mga DDS lang ho ang naniniwala diyan sa 9-dash line. No? 9-dash line, naging 10-dash line ng China, mga kababayan. Ulti po yung mga karatig bansa natin, kahit po lumipat ka sa West turn na mga bansa, mga bossing, hindi ho naniniwala. Diyan sa 9-dash line, 10-dash line nila. Baka nga ho ultimo yung China pag binabanggit nila yung pag binabanggit nila yung 9 or 10-dash line natatawa din sila. Ano ba tong mga inventong pinaggagawa natin? Ano ba tong mga inventong mga pinagsasasabi natin? Si Digong siguro naniwala ho doon kasi hindi ho tinindigan Ano po? Ay, hindi. Ganito naman kasi daw yan. No? Sabi ng China, Gongdi, wag mo nang banggitin niyang pagkakapanalo niya sa court ruling. No? Wag niya nang banggitin niyang
pagkakapanalo niyo sa arbitral ruling. Eh, ganito na lang, magkasundo na lang tayo. Ano ba yun? O, ano yun? O, mag-joint exploration tayo, ha? Joint exploration. Tapos ano gagawin natin dyan? Tapos 60 ang makukuha ng Pilipinas at 40 ang makukuha ng China. Pero kami ang mamumuhunan, kami ang gagawa, kayo tunganga lang. Aba, pera ito ah. Aba, iba. 60 ito ah. 60 sa amin, tapos 40 lang sa China. Sila pa magtatrabaho, tayo namuhunan lang. Ayun, siguro. Okay, sige. Wala yan, papel lang yan. Oh. Hindi na tinindigan mga kababayan. Eh may makukuha na naman tayo eh. May nakikitang mga nangingisda ho doon, mga boss chief amo sir. Nakikita pinagkukuha yung mga malalaki hong isda na ganyang kalalaki oh. Sabi ni Digong, barter yan. Palitan ng produkto yan. Ang kapalit na produkto, Yossi. Ang kapalit na produkto, isang boteng alak. Mga kababayan. Di ba? Diyos ko po. At napaniwala naman si Digong, no? Na talagang mapupunta sa kanya yung 60% at 40 lang sa China. Eh ano ba yung kausap mo? Eh mga tusong bansa yan. Di ba? Walang ipinagkalayo yan sa North Korea. Parehas mga komunista ho, mga bossing. Tapos napapaniwala. Tingin nyo ho ba, ibibigay yung 60% na yon? Hindi gugulangan ang Pilipinas? Doon sa pagkakasundo na yon, mga kababayan? Hindi ako naniniwala. No? Palibasa po kasi yung mga DDS, gullible ho. Madaling mapaniwala. Uy, si BBM, addict yun. Sabihin ng ganun. Kahit walang patunay, mga bossing, papaniwalaan ng mga DDS. Sabi ni Digong yan eh. Kaya totoo yan. Ayan, napapaniwala din ho tayo mga kababayan. Doon sa sinasabing titindig ako sa West Philippine Sea. Ipaglalaban natin ang West Philippine Sea. Malakas ang hamon ni Mr. Carpio, matatakot hindi papayag ang China sa hamon. Alam ng Pangulong yan, binanggit sa speech ng Pangulo ng Singapore sa 1900. Totoo po, mga kababayan. Wala yung 9 dash line nga nila eh. Si Spencer lang yata ang naniniwala doon, mga kababayan eh. Buong mundo walang naniniwala eh. Kapag kayong isinumite ulit ito, mga bossing, sa arbitral ruling, wala akong kahantungan to. Mauulit lang ho yung nangyari. Baka sabihin, may kopya na kami niyan. Ayan sa inyo na. Na wala kayong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Na talagang ang may karapatan dyan ay ang Pilipinas. Di ho ba? Ganun lang yun eh. Problemado tuloy ang ating presidente sa kanilang mga pinaggagawa dati. Anyway, mga bossing, ang vice-presidente naman ho natin.